Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngayon kasama naman po natin ulit si Ustaz Muhammad Rodriguez na dating Roman Catholic at marami pa po siyang mga sekta na pinasukan. So ang tanong po sa iyo Ustaz, anong nga po ba ang pagkakaunawa ng mga Muslim hinggil kani Jesus? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi kailanman lumalabas ang mga Muslim sa tunay na katuruan na Jesus. Ang sinumang Muslim na hindi maniwala kay Jesus ay sa impyernong apoy siya magpakailanman. Subalit ang nakalagay sa banal na Quran, ang kanyang pananampalataya ay pananampalatayang Islam. Kaya ang mga Muslim, kung si Jesus ay nagsasagawa ng pagdarasal na nakapatira pa, ito ay isinasagawa rin ng mga Muslim bilang pagsunod sa mga propeta na katulad ni Jesus. Kung si Jesus ay nag-aayuno, kung si Jesus ay naghuhugas ng kamay at paa, at pagkatapos ay tinatapos niya ito sa pamamagitan ng pagsasabi ng peace be with you o assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung si Jesus ay circumcised, kung si Jesus ay nagpapahaba ng balbas, kung si Virgin Mary ay nagtatalukbong, ang lahat ng ito ay tinutupad at isinasagwa ng mga Muslim. Sapagat walang kaligtasan sa sinumang Muslim na hindi maniwala sa tunay na pagkatao ni Jesus. Na siya isang Misaya, na ang ibig sabihin ng Misaya, ang mabiyayang tagapagpahid. O ano man ang kanyang hipuin, gumagaling, nakakalakad, nakakakita, nabubuhay sa kapahintulutan ng Allah. At ang isa pang himala na ginawa niya sa tinatawag na malulhating Quran ay bilang isang sanggol ay nagsalita siya, hindi pa umaabot ang yugto ng pananalita. At siya ipinadala sa angkan ng Israelitas. Kaya ito yung paniniwala namin. Kaso nga lang, hindi tinatanggap ng Quran na siya ay isang bugtong na anak. Sa kadahilan ng sa Diyos tayo nagmula at sa Diyos din tayo magbabalik. Kung ang lahat ng bagay ang nagpanimula ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, nagpanimula ng mga kalangitan at kalupaan, nagpanimula ng mga tao, ng mga engkanto, ng mga anghel. Ibig sabihin, sa wikang ng mga Kristiyano, sa Diyos tayo nagmula at sa Diyos din tayo magbabalik. Kung ang lahat ang nagpanimula ay ang Allah, ba't kinakailangan magkaroon siya ng anak? Badi'us samawati wal ardi wa idha kada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Ang Allah ang nagpanimula ng lahat ng bagay, ng mga kalangitan at kalupaan. Kapag siya'y nagtakda, napakadali lamang, walang kahirap-hirap, sasabihin niya lamang bilang pag-aatas, kun fayakun, mangyari, at ito ay kaagad na mangyayari. Isa rin sa kadahilanan kung bakit nasamba namin si Jesus, ako na dati bilang isang Romano Katoliko, ay dahil sa malahimalang pagkakasilang sa Kanya. Subalit dapat natin isaalang-alang na mayroong apat na pamamaraan ang Diyos sa paglikha sa tao. Si Adan ay isang mama kaagad na malahigante, at upang magkaroon siya ng buhay, ang Espiritu mismo ng Diyos ay inihinga sa kanyang katauhan. Hindi siya nagmula sa sinapupunan. Kung si Adan ay walang ama at walang ina at nagtataglay ng Espiritu mismo ng Allah, kabaliktaran, tayo naman ay galing ay walang pinagmulan na lalaki at babae. At pagkatapos, yung tinatawag nating si Hawa, si Eva, ay galing naman sa lalaki, hinugot sa tadyang at linamnan, at bilang kabaliktaran ng pagkakalikha sa kanya, ibig sabihin, bilang kabaliktaran ng pagkakalikha kay Eva, ay nilikha naman si Jesus sa pamagitan ng isang babaeng beren. Ito yung apat na pamamaraan ng paglikha ng Diyos sa tao, hindi natin maaaring sambahin ang mga nilikha. Kung si Jesus ay nilikha, merong lumikha sa kanya, at kung merong nagsugo sa kanya at nagsugo sa lahat ng mga propeta, kung sino yung nagsugo sa lahat ng mga propeta, ayaw lamang ang ating sasambahin. Sapagat isang insulto at isang malaking kalapastanganan at walang kapatawaran na kasalanan kapag ang isang tao ay sumamba sa iba bukod sa tunay na Diyos na lumikha. Maraming salamat po Ustaz. Another na katanungan po. Sa Islam po, ano po ba ang paniniwala nila sa kani Mary o si Mariam na nanay ni Jesus? Subhanallah, wala kang makikita sa ibang kasulatan na kung saan bilang pagpaparangal kay Mariam, si Birheng Maria, ay merong isang kabanata 19. Ito'y bilang pagpaparangal kay Mariam. Ang kanyang pagkain ay galing sa kalangitan. Siya ay dalisay at tinanggap siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Siya ang chosen above the women of all nations.
Sabi nga sa chapter 3 verse 42 ng banal na Quran, wa id qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa taharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Tandaan ang sinabi ng anghel, o Maria, katotohanan ng Allah ay pinili ka at nilinis ka mula sa maling uri ng pagsamba at pagtanggi at pinili ka higit sa kababaihan ng lahat ng mga nasyon. Yun ang paniniwala namin. Karagdagan pa, ang paniniwala namin ay nasa tamang pananampalataya sa Birheng Maria, hindi pa isinisilang ng malahimala ang kagalang-galang na sanggol na si Jesus. At ang sinusunod na pananampalataya na Birheng Maria ay ang lahi ng mga dakilang propeta na sugo na lahi na kanilang pinagmulan, kung babaybayin patungo kay Haring Sulaiman, pagkatapos kay Haring David, pagkatapos kay Jacob na tinatawag natin Israel, at ang tatay ni Jacob ay si Isaac, at isa sa kapatid ni Isaac ay si Ismael, marami silang magkakapatid, at ang kanilang ama ay si Abraham, at si Abraham ay galing kay Noah, si Noah ay galing kay Adan. Silang lahat ay nasa tamang pananampalataya at daan ng kaligtasan, hindi pa isinisilang ng malahimala ang batang sanggol na si Jesus. Ngayon, nung si Jesus ay isinilang at nangaral sa angkan ng Israelitas, ang tanong ay ganito, ipinagpatuloy niya ba ang tamang pananampalataya ng kanyang ina at ng mga dakilang propeta at sugo na lahi na kanilang pinagmulan, kung babaybayin patungo kay Abraham, kay Noah at kay Adan? Kasi ito yung palaging pinaka-peak ng pagmumuslim ng isang Pilipino. Dahil natuklasan niya na sinabi mismo na Jesus sa Matthew 5:17-18, huwag niyong isipin ako'y naparito upang sirain ang batas o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi bagkus ay upang tuparin. Sapagkat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mga wala ang langit at lupa, ang isang kudlit o tuldok, sa kautusan sa anumang kaparaanan na hindi magaganap hanggang sa lahat, maganap ang lahat ng bagay. Kaya ipinagpatuloy lamang ni Jesus ang pananampalataya ng kanyang ina at ng mga dakilang propeta at sugo na lahi na kanilang pinagmulan. Anong ibig sabihin nito? Hindi Christianity ang itinuro ni Jesus. At walang nakasulat sa Biblia na si Jesus ay nagturo ng kakristyanuhan. Subalit nakalagay sa banal na Quran kung ano mismo ang relihiyon na ipinahayag ng Allah kay Jesus at sa lahat ng mga propeta. Chapter 42 verse 13, Sya'ara lakum minad dini ma wassa bihi Nuhaw wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. So ano ang sabi roon? Walang sino man kundi ang Allah ang nag-utos para sa inyo o sangkatauhan. Dahil hindi pa tayo nililikha, itinalaga na ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating relihiyon. At kapag pinag-usapan ng relihiyon sa pananampalatayang Islam, ito ay tumutukoy sa makalangit na kaparaanan ng pamumuhay. Walang sino man o sangkatauhan ang nag-utos sa inyo ng parehong relihiyon, ito yung relihiyong Islam, na from the very beginning ay itinalaga na ito ng Allah. Kaya kasinungalingan at mariling paratang kapag sinabi natin nagsimula lamang ang Islam ng kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay sinasalungat ng Allah. Sapagkat ito ang ipinag-utos din ng Allah kay Propeta Noah, kay Abraham, kay Moses, kay Jesus at kay Muhammad, na sinasabing itatag niyo o sangkatauhan ang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay bilang inyong reliyon sa ibabaw ng kalupaan, na ito ang magsasaayos ang tamang kaparaanan ng pamumuhay at huwag niyo itong pagbahabahaginin. At bilang babala, sinabi rin ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ang sinumang magnais ng reliyon maliban sa Islam, na ito ang ipinahayag ng Allah kay Jesus ng kapanahunan niya, at ipinahayag din niya sa mga naunang propeta na ipinadala kay sa kanya, at ito rin ang ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sinumang magnais ng reliyon maliban sa Islam, kailanman ay hindi ito tatanggapin sa kanya, at sa kabilang buhay, siya ay nasa hanay ng mga talunan. Bilang pagpapayo ko sa aking mga kababayan, napakasimple lang para matahak ng bawat isa ang paraiso. Ikaw ay lumabas at magsaliksik ng totoong pagsasaliksik, at ang iyong huling hantungan ay paraiso. Naway ang lahat ng ating mga kababayan, magmana sila nawa ng paraiso, gayon din ang magmumula sa kanilang saliklay hanggang sa dulo ng panahon, ibig sabihin sa pamagitan ng habag at gabay ng Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. So maraming salamat po Ustaz Muhammad Rodriguez. Naway nasagot po ang mga katanungan ng ating mga kababayan hinggil
sa kung gaano nga ba ka-importante o kamahal ng mga Muslim si Jesus o si Isa at sa kanyang nanay na si Maria. Masyaallah, tabarak. Maraming salamat. Yung pangatlo, bakit itinadal si Propeta Muhammad? Pangatlo. Meron pa daw pangatlo.